Ngayon po natin ma-appreciate ang gaming phone na to. Kailan lang po nasa kulang 20,000 po yung presyo niya. Pero ngayon po, nasa around 16,000 na lang. Given na po ang malakas sa gaming phone sa mga ganitong presyo ngayon, lalo po sa mga China ROM. Pero ang mahirap pong hanapin, alin kaya sa mga gaming phone ngayon, ang mayroong magandang thermal na hindi po nag-overheat. Dahil ano pa po ang sense ng isang gaming phone kung nag-overheat naman siya, lalo pa at normal na po ang bypass charging ngayon. Siguro hindi na rin po nakakapagtaka kung bakit po hanggang ngayon, wala pa rin pong bypass charging yung mga smartphone po nila Redmi, saka po ni Poco. Dahil kailangan po muna nilang ayusin yung pinaka thermal po ng mga gaming phone nila bago po sila maglagay ng bypass mode. Dahil paano po natin gagamitin yung bypass mode po ni Redmi kung napakingin po ng mga smartphone nila pagka po maglalaro tayo. The useless lang din yun guys. Dahil yung Poco F7 at Poco F7 Pro, malakas na mga gaming phone yan. Pero talaga nag-overheat, lalo po yung Poco F7. Malala po problema ng game phone na yan. Dahil hindi lang po sa may thermal, sa mismong processor na po talaga guys, ang problema po na yan. Dahil tatlong Snapdragon 8S Gen 4 na po ang nasubukan ko, lahat po sila sobrang lakas uminit. Pinakamalamig na po guys ang iQOO Z10 Turbo Pro. Pero dito nga po sa mga flagship na mga processor po ni MediaTek, madalang po ang mag-overheat yung mga smartphone po na merong MediaTek po na mga processor. Especially po sa mga flagship po ng mga MediaTek. Dahil isang oras nga po na benchmark stresses dito, isinabot lang po siyang 46 degrees Celsius sa may temperature niya. Compare po sa ibang Snapdragon, nakasing lakas lang niya, pero umabot po sila ng 50 degrees Celsius. Yung ibang agisis nag-overheat pa. Dahil kahit po sa may gaming dito sa may Delta Force, hindi rin po siya sobrang uminit. Dahil nasa around 43 degrees Celsius lang po yung temperature niya dito po sa may gameplay natin. Napaka-smooth po niya. At naka-mobile data pa po tayo dyan guys. Compare po sa iba, na naka-wifi ko po silang sinubukan. Pero napaka-in pa rin po dito. Tapos sa kanya pong batteries, nabawasan lang po siya guys ng 8% sa 30 minutes po na paglalaro sa may Delta Force. Maganda talagang combination. Ang 7,000 mAh battery. Tapos yung malakas sa processor. Napaka-perfect yan guys sa may gaming. Lalo pat, nagbaba na nga po yung kanyang presyo. Naka 60 FPS nga rin po palagi yung gameplay natin dyan. Supported din po siya guys ng 120 FPS. Pero kailangan po natin ibaba yung kanyang graphics. Ganon din po guys sa may Call of Duty Mobile. Inabot lang po siya ng 43 degrees Celsius sa may temperature niya. Sa may 30 minutes sa gameplay. At nakaset nga rin po siya ng 60 FPS na gameplay. Tapos agad po yung kanyang graphics. Kaya talagang okay rin po ang Call of Duty Mobile dito. Still naka-mobile data pa rin yan. Hindi pa rin po siya sobrang uminit. Isa pang ma-appreciate po dito guys is meron po siyang LTPO AMOLED display. Compare po sa Realme Neo 7 Turbo na meron lang pong regular na AMOLED display. Pero to be honest guys, hindi naman na halos ramdam yan. Dahil malaki naman na po yung mga battery nila. Maganda po ang LTPO guys dahil nakakatipid nga po yun sa may battery natin. Pero considering nga po na napakalalaki naman ng mga battery ngayon, halos hindi na po natin ramdam yan. Tapos sa may charger nga po pala niya guys is meron po siyang 80 watts sa charger with bypass charging nga. Kaya talagang hindi lang talaga gaming ang maganda po sa may Realme Neo 7. Even sa may battery niya, saka po sa may display niya, hindi po kayo mabibitin sa kanya. Dahil sa lahat po ng gaming phone ngayon na bagong labas, sa around 16K po na presyo, si Realme Neo 7 na po ang isa sa pinakamalamig na gaming phone po na meron pong halimaw na battery ngayon. Dito naman po sa may Mobile Legends. Alam nyo guys, sa dami ko po nasubukan ng mga smartphone, mapa entry level, budget phone, gaming phone, saka po mga flagship na mga smartphone. Alam na natin na hindi naman kailangan ng malakas sa processor ang Mobile Legends. Kaso guys, iba po talaga ang flagship na processor. Kahit Mobile Legends lang po yung lalaroin natin. Sobrang ganda ng gameplay natin. Napaka-smooth niya at napakalino pa ng display. Ma-appreciate nyo lang po yung sinasabi ko kung galing po kayo sa may budget phone. Tapos susubok po kayo ng ganitong klase ng processor na talagang flagship level. Dito po guys, para sa akin, hindi nyo na po kailangan gumamit ng bypass mode. Dahil nga napakatagal naman po niyang malobat, itong si Realme Neo 7. Dahil sa almost 1 hour na gaming nga po sa kanya, 7% lang po yung nabawas sa kanya. Tapos naging 41 degrees Celsius lang po yung temperature natin. Halos nakatodo rin po yung speaker. Naka-high din po yung brightness natin. At naka-mobile data nga po siya at mataas pa yung resolution natin dyan. Nung una lumabas po guys ang Realme Neo 7 Turbo, medyo hindi ko po siya appreciated. Dahil nga po nagkasabayan po sila ng mga smartphone din po na merong Snapdragon 8 Gen 3 na mga processor. Halos dikit-dikit po yung mga presyo nila ngayon. Pero ang kagandahan nga po dito sa may Realme Neo 7, hindi po nila kayang tumbasan. Yung pinaka-thermal po ng smartphone na to.
Kahit sobrang lakas din po nila. Pero kung usapang thermal guys, compare po sa may Snapdragon 8 Gen 3 at lalong-lalo po sa may Snapdragon 8S Gen 4. Alam nyo na guys kung sino ang panalo dyan. Ito pong si Realme Neo 7 na merong Dimensity 9300 5G na processor. Ayoko lang po dati sa may Realme Neo 7 dahil nga po hindi siya optimize sa may Warzone Mobile. Pero ngayon, all this time, si Warzone pala talaga ang mayroong problema. Dahil hindi talaga siya optimize sa mga smartphone ngayon. Kaya nawala po siya sa may Play Store. Pero lahat po ng games sa may Play Store, okay po ang Dimensity 9300 Plus na processor. Sobrang lakas ng 2 million na ang total score. Pero hindi po siya nag-overheat sa mabibigat na mga games. Lalo pat napakalaki na nga rin po ng binaba ng smartphone po niyan ngayon. Lalagay ko na lang po yung link kayo kung saan po ako order ng smartphone na yan. Thanks for watching.